So ayun, what is up and good day mga kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat. So may mga napapanood ako at saka may mga nakakausap ako na mga mekaniko. Sinasabi nila wag ka daw gagamit ng mga gantong klaseng gasket maker. Yung silicone, no? Kasi ang mas gusto nila yung color white. Yung color white na gasket maker. Tapos mas gusto nila yon kasi daw ayun daw, grabe tumitigas talaga. Mas matigas daw yon pagka kumapit dun sa mga parts. Kaya nga yung iba 'di ba hindi na matanggal yung block kasi sobrang tigas parang cement. So sabi nila wag ka daw gagamit ng gantong klaseng gasket maker, yung mga silicone, no, yung silicone gasket maker kasi hindi naman daw nito nasisil ng husto yung inyong makina. Tapos tatagas daw kaagad yung langis mula dun sa inyong makina pagka ganito yung ginamit yung gasket maker. So mga kaibigan, ang problema kasi sa kanila, yung iba hindi nagbabasa, no? Paano hindi nagbabasa? Ang ginagawa nila, ipapahid nila yung gasket maker diyan, tapos kinakabit nila kaagad dun sa piyesa, no? Pero kung babasahin mo dito sa likod, nakasulat diyan, wait 10 minutes for silicone to skin over before reassembling the parts. So, kailangan mong mag-antay muna ng 10 minuto bago mo ikabit yung pyesa na nilagyan mo ng silicone na gasket maker. Para to sa lahat ng silicone gasket maker. Kailangan mag-antay ka muna ng 10 minutes bago mo po ikabit yung parts na nilagyan mo ng silicone gasket maker bago mo siya ikabit dun sa makina mo. Kasi mga kaibigan, nag-i-skin off pa yan. So, ang kailangan kasi dito, medyo mag-cure muna siya, medyo tumigas muna siya para pagka kinabit mo dun sa parts na pagkakabitan mo sa kanya or dun sa makina, medyo matigas siya para po siyang gasket talaga, no? Kasi nga 'di ba usually ang ginagamit natin na gasket sa mga ganto yung rubber gasket o kaya naman yung ano ba tawag dito, yung vellum yung parang papel, no? Velonoid ba 'yun? Nakalimutan ko kung yung ano yung tawag doon. Pero ayun ang usual na ginagamit natin, 'di ba? So pag gumamit tayo nito, tapos pinahid natin diyan, medyo basa-basa pa 'yan, no? Malambot pa siya, para pa siyang paste. Ang gagawin mo, medyo patutuyuin mo siya ng konti bago nyo siya ikabit dito sa makina. Kasi kailangan 'yan medyo nag-hardened yung gasket maker para mag-a-act talaga siya as gasket maker, no? Kasi kung ikakabit mo kaagad 'yan dito sa makina, tapos in-start mo kaagad yung makina, malambot pa yung gasket maker, hindi pa nag-cure 'yan, syempre ang mangyayari diyan, tatagas at tatagas kaagad yung langis nyo, 'di ba? So, ang kailangan nga niyan, ito po ang tamang ito po yung dapat na ginagawa ninyo. Ang kailangan, lalagyan nyo ng gasket maker 'yan. Pag nalagyan nyo ng gasket maker yung isang part, mag-aantay muna kayo ng 10 minutes bago nyo ikabit sa makina, no? Tapos pag naikabit nyo siya sa makina, mag-aantay muna kayo ng ilang oras, mga 6 hours. Yung sabi nga dun sa manual, 12 hours Mag-aantay kayo ng 12 hours bago ma-cure yung inyong gasket maker, no? Kasi kung hindi nyo susundin yung instruction dun sa nabili nyong gasket maker, dito ang instruction dito, aantay ka ng 12 hours bago yung 12 hours yung curing time niya, no? So pagka natapos mo yung 12 hours na yun, pwede mo nang i-start yung motor para kahit may pressure yung langis hindi tatagas. Ang problema kasi pagka basa pa yung gasket maker nyo, tapos kinabit nyo na sa dun sa makina, yung parts na pinaglagyan nyo ng gasket maker, tapos yung pressure nung langis malakas pala, talagang magkaka-oil leak yan kasi hindi pa kaya nung gasket maker, hindi pa siya matigas. Kailangan patigasin mo na muna ng kaunti yung gasket maker, hayaan mo siya na kailangan bigyan mo siya ng oras para mag-cure, para sa ganun hindi po tumagas yung langis nyo pagka kayo ay gumamit ng gasket maker, no? So yung iba kasi ang problema sa kanila, sinasabi nila ay pangit yung ganyang gasket maker, pangit yan, ganito, dapat ganito yung bibilihin mo. Ang problema sa kanila, puro sila sisi dun sa mga brand, pero sa totoo lang sila yung may mali, 'di ba? Naglagay silang gasket maker, kinabit kaagad nila dun sa makina. Tapos nung nagtagas, ang sisisihin nila yung gasket maker na binili nila, 'di ba?
So, ang tama dyan, lalagyan mo ng gasket maker, antay kang 10 minutes na curing time. Pagkatapos, ikabit mo na ngayon dun sa makina na paglalagyan mo. Tapos pag naikabit mo, hindi mo pa gagamitin yung makina. Hindi mo pa siya gagamitin, hindi mo pa muna siya i-start kasi medyo malambot pa yung gasket maker. Baka mamaya may pressure po or may oil pressure po yung part ng makina na pinagkakabitan nyo ng gasket maker, maaari pong pumutok pa yung langis. Tumagas pa yung langis doon, hindi pa kayanin ng gasket maker nyo. Kaya ang kailangan, bibigyan nyo pa po siya ng oras, ng curing time. Dito, nakasulat dito sa instruction na to, 12 hours nga eh. Ewan ko lang dun sa ibang mga gasket maker, no? So, ayun lang po, no? Make sure po, pag nagabit kayo ng gasket, pag gumamit kayo ng mga gasket maker, basahin nyo muna yung instruction dun sa likod. Para sa ganun, hindi po kayo magkaroon ng problema at para hindi nyo sinisisi dun sa mga produkto yung katangahan na nagagawa nyo. Okay? Maraming salamat. Isang paalala lang po ito. Maraming salamat sa panonood. Babush!